14 na ang kumpirmadong patay sa pananalasa ng bagyong Opong base po sa pinakuling bilang ng NDRRMC. Tatlo dyan ay nasa Masbate na sinasabing pinakanapuruhan sa pagtama ng bagyo. Nasira rin ang maraming bahay at mga simbahan doon, pati na mga poste ng kuryente. Pero hindi lang Masbate ang nakaranas ng hagupit ng bagyong Opong sa Kabikulan. At live mula sa Sorsogon, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, kumusta ang sitwasyon dyan? Mayan, wala nang pag-ulan o malakas na hangin dito sa Bicol Region. Subalit, kitang-kita ang mga naiwan nitong epekto sa mga probinsya rito, partikular na sa Masbate. Bakas sa kalsadang ito ang pinsalang dinulot ng bagyong Opong. Bumagsak ang mga naglalakihang poste at kable ng kuryente. Halos hindi tuloy madaanan ang kalsada. Bukod dyan, may ilang poste pa ng kuryente ang bumagsak. Maingat tuloy ang pagdaan ng mga residente at motorista para hindi madisgrasya. May mga bahay din na napuruhan. Ganito rin ang sitwasyon sa kalapit na lugar ng syudad. Nagkabuhol-buhol din ang mga kable ng kuryente. Napuruhan din ang gasolinahang ito. Nagkalat din sa daan ang ilang puno. Nilipad din ang mga yero ng bahay sa Medina Street. Halos wala na ring natira sa nawasak na bahay na ito. Nagbayanihan naman ng mga residente ng lungsod para i-rescue ang kanilang kababayan na nadaganan ng puno. Kahit ang simbahang ito sa Batuan, nasira rin ng bagyo. Bumagsak ang kisame nito na nakahambala ngayon sa loob ng simbahan. Nasira rin ang pintuan at nabasag ang ilang bintana nito. Napuruhan din ang simbahang ito sa Bolo, Masbate City. Natanggal ang bubong ng simbahan. Nasira rin ang mga gamit nito sa loob. Pangalawang beses na naglandfall sa Palanas, Masbate ang bagyong Opong. Base sa assessment ng palasyo, Masbate ang pinakanapuruhan ng bagyo. 3 na ang nasawi sa buong probinsya dahil sa bagyo. As per report po dito sa SETRIP, may natumbahan ng pader, may drowning. Yun pa lang ang nakikita naming report. Bukod sa mga nasirang bahay at ari-arian, problema rin ngayon sa Masbate ang kawalan ng kuryente. Bukod sa Masbate, daang-daang mga biyahero naman ang na-stranded sa Matnog Port sa Sorsogon. Si Aling Lea na galing pang Bulacan, 3 araw na raw stranded. Sobrang hirap kahit pagligo, mag-CR, napakahirap, nagbabayad pa po kami. Marami kaming mga batang kasama Doon mga kapatid ko, pamangking ko, mga apo ko. Sali 18 kami lahat. Umaba rin ang pila ng mga sasakyan at delivery van patungong Matnog Port. Manakanakang pag-ulan naman ang naranasan sa Naga City kanina. Mahigit 6,000 residente ang nag-evacuate sa takot na baka bahain ulit, gaya noong bagyong Christine. Kumpara nga sa Masbate, mas maayos naman yung sitwasyon dito sa Sorsogon kung saan maayos naman yung linya ng kuryente pati na rin yung linya ng komunikasyon. At kanina nga nakausap natin yung ilang mga stranded na pasahero dito sa pier at ang inaasahan nga nila sana daw bukas mas maayos na ang lagay ng panahon para payagan ni rin daw sila makabiyahe sa kani-kanilang mga probinsya. Yan muna ang latest mula dito sa Sorsogon. Bok, yan. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Ian Suyu, live mula sa Sorsogon. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.